Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong reaction video dito kay PBBM. Ang 80 instruktura ng projects na maaring paglagakan ng Maharlika Investment. Ito ay natukoy na administrasyon ang 80 infrastructure project na posibleng magkakalakan ng kaugnay unahang sovereign wealth fund ng Pilipinas. Ito ay inihayag na Pangulong Marcos Jr. na ibida ang US Business Leader and Maharlika Investment Fund sa sidelines ng APEC Summit sa California. At panoorin po natin ang buong detalye dito sa UNTV. And no other further ado, let's do watch guys. Nel, ano-anong mga kumpanya o sektor ang nais na mamuhunan sa Pilipinas at tama ba na nabanggit ng Pangulo ang ukol sa Maharlika Investment Fund? Yes, Bernard, isa nga ang Maharlika Investment Fund sa mahalagang tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa US investors at business leaders sa sidelines ng Asia Pacific Economic Cooperation Summit dito sa San Francisco, California. Ayon kay Pangulong Marcos, may natukoy na mga proyekto na maaaring paglagakan ng kauna-unahang Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas. Currently, we have identified about 80 potential infrastructure projects that are financeable through that fund, the Maharlika Investment Fund. With a solid reform agenda and unabating growth amid headwinds, the Philippines is ready to take off as a leading investment hub in Asia. Ito ang ibinahagi ng Pangulo sa naganap na Philippine Economic Briefing. Ayon sa Pangulo, handa na ang Pilipinas upang mangunang investment hub sa Asia. Sinaksihan rin ni Pangulong Marcos Jr. ang paglagda sa mga kasunduan para sa mga nagnanais na mamuhunan ng mga malalaking kumpanya mula sa Silicon Valley. Kabilang dito ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa weather forecasting system ng Pilipinas at cybersecurity. Ang pagtatayo ng cancer hospital sa Pilipinas gamit ang state-of-the-art at multimodality cancer care technologies. Isa rin sa kasunduang nilagdaan ay sa pagitan ng Orbitz at Astranis na magde-deploy ng unang 2 internet satellites na dedicated lamang sa Pilipinas. Gayon din ang kasunduan naman ukol sa maaaring pagkunan ng enerhiya sa pamamagitan ng micro-modular reactors. Ayon sa Pangulo, mahalagang hakbang ito upang magkaroon ng matatag na pagkukunan ng supply na enerhiya ang bansa. USNC and Meralco are undertaking a pre-feasibility study on micro-modular reactors, and this partnership is a significant step towards exploring clean and sustainable energy options for the Philippines. Bernard, kinumpirma naman ng Malacanang ang naganap na bilateral meeting kanina sa pagitan ni Pangulong Marcos at US Vice President Kamala Harris na pag-usapan sa pulong ang pagpapatibay ng alyansa ng dalawang bansa, ang pagpapalakas sa security ties at pagpapalawig sa commercial at economic cooperation ng Pilipinas at Amerika. Muli ring tiniyak ni VP Harris ang kahandaan nilang idepensa ang sovereign rights ng Pilipinas sa jurisdiction nito sa South China Sea. At bukas naman ay magkakaroon ng paglagda sa ilang kasunduan ang pamahalang Pilipinas at Estados Unidos sa sidelines ng APEC Summit. At ito ay ang tinatawag na 1-2-3 agreement o yung peaceful uses of nuclear energy. Ito ay para mapayagan yung pag-export ng nuclear fuel reactors, equipment at special nuclear material mula sa Estados Unidos papunta sa Pilipinas. At patuloy tayong magbibigay ng update, Bernard, sa magaganap nga na APEC Summit at inasahan natin bukas ay magaganap yung ilang mga pagpupulong ng mga malalaking leader ng bansa na dumating na dito sa San Francisco, California. Bernard. Nel, kumusta naman yung response ng mga foreign investor nang banggitin ng Pangulo ang ukol dito sa Maharlika Investment Fund? Doon sa discussion, Bernard, with business leaders ay naging positibo naman yung pananaw ng mga
business leaders dito sa Estados Unidos at marami nga yung mga nagnanais na mamuhunan sa Pilipinas, pero particularly dito sa tinukoy ng Pangulo na 80 infrastructure projects ay wala pa tayong detalye kung may mga nagnanais na mamuhunan rin dyan sa particular na mga proyekto na yan, Bernard. Isa sa nabanggit mo din na maganda ay yung pagde-deploy ng unang 2 internet satellites na dedicated lamang sa Pilipinas. Meron ka bang nakuha detalye kung ito ay another service provider para sa publiko o para gagamitin lang sa mga opisina ng gobyerno? Ito ay magiging isa pa sa mga internet service provider sa Pilipinas. Ang sa impormasyon natin, initial information ay magiging partnership dito, yung DOST, di ba, yung sa kanila, sa Agila Satellite, at yun nga yung isa sa mga tinitingnan nila na magiging partnership, yung isa sa mga government agencies natin. At ito ay sabi nga ng Pangulo doon sa kaniyang talumpati, ay masiservisyohan dito, lalo na yung mga lugar, yung mga remote areas na walang internet connections. Alam naman natin, mahirap yung internet connections natin dyan sa Pilipinas, lalo na yung mga liblib na lugar. Pero sa pamamagitan nitong satellite internet na hopefully, sabi nga ng Pangulo, ay sana mag-workout ito at magtuloy-tuloy yung implementasyon ng proyekto na ito ay magamit din sa mga liblib na lugar, Bernard. Magandang balita yan, Nel, at sana nga ay matuloy. Maraming salamat, Nel Maribo. Alright guys, napakinggan natin ang ito ang inihayag ni Pangulong Marcos Jr. ng ibida sa US business leaders ang Maharlika Investment Fund sa sidelines ng APEC Summit sa California. At maraming salamat sa inyong lahat. Don't forget to subscribe Rob Trip. And see us again sa next reaction video ni Rob Trip. And keep safe and healthy. Peace out.